Hindi pa nakakalabas ng ospital sina Happy at Joy dahil sa kondisyon ng kanilang katawan at nag-alala naman sila para sa kanilang kaligtasan kapag makakalabas na sila ng ospital at baka matulad sila ni Jules at Mama Onan. Mga ilang sandali dinalaw naman sila ni Senador Maristela upang kumustahin ang kanyang anak sa isla. Sinabi naman ni Happy na hindi niya alam kung anong kondisyon ni Maki sa isla dahil inihiwalay ng mga hostage sticker ang mga guest at ang mga staff. Nakita naman ni Lucas na may mga pulis ang pumunta sa isla at pinadala na sa kanya ang video ni Maki. Sobra siyang nasiyahan sa pag-torture ng anak ng senador. At mga ilang sandali tumawag sa kanya si Emil upang utusan siya na humingi siya ng 100 million kay senador para sa ulo ni Maki. Pambawi dahil hindi na sila makakobra doon sa mga nalagas na mga VIP. Sinabihan ni Lucas si Emil na yung pinag-uusapan nila, hindi lang pera ang hihingiin niya kay senador. Ang sabi ni Emil, siya na ang bahalang makipag-ariglo kay senador tungkol dyan. Ang importante, wala nang sumugod ng mga pulis at mapatalsik ng mga pulis sa La Playa Roja. Gawa na rin niyang paraan yung kontrabidang pulis na si Major Domingo. Natanggap na nga ni Senador ang video ni Maki at pinuntahan niya kaagad si Major Domingo upang ipakita nito ang kondisyon ng kanyang anak. At nagtanong siya nito kung ano na ang binabalak niyang gawin. Ang sagot ni Major Domingo, sinisiguro niya na gumagawa nila ang lahat ng magagawa nila para mailigtas ang kanyang anak. Pero uulitin niya, hindi nila ibibigay ang gusto ng mga hostage sticker. Ibinalita naman ni Greta sa kaning anak na naghahanda na raw sina Lieutenant Arisa para makaalis na sila sa isla. At nagtanong na din siya kay Liam kung galit pa rin ba ito. Sinabihan ni Liam ang kanyang ina, sa tingin niya mali talaga yung ginawa niya. Pero hindi naman niya kayang magalit ng matagal sa kanya. Kahit na ano pa sigurong gawin niya dahil mahal na mahal niya ito. Pumasok naman si Luna upang kumustahin ang kalagayan ni Liam. Sinabi naman ni Liam na okay na siya at ipinalam na nga ni Lona kay Liam na ligtas na nakarating sina Happy sa Alicante. Nagtagumpay sila nito sa kanilang misyon. Pero hindi naman masaya si Liam dahil hindi niya nailigtas lahat ng kanilang mga staff at pinapangako niya sa kanyang sarili na pagbabayaran niya ng malaki ang pumatay sa kanilang mga staff. Samantala, umaasa naman si Lona na bumalik sa dati ang pagkakaibigan nila Olsen at Liam pero hindi na nga mapapatawad ni Olsen si Liam at sa ginawa nito kay Greta sa kanyang ina. Sinabihan ni Wendy si Magnus na mabuti naman na okay na si Liam. Sana sila ding mag-asawa maging okay na sila. Ayaw niyang mahimasok sa kanilang dalawa ni Greta pero sana huwag siyang magalit kay Greta. Oo, mali si Greta sa ginawa niya. Pero dahil sa maling ginawa niya, naligtas ang buhay ni Olsen. Ang sabi ni Magnus, sa kabila ng mga pangyayari, ang iniisip pa rin niya yung maging okay ulit sila ng kanyang asawa. Nung nangangailangan siya, bakit hindi sa kanya siya lumapit? Alam naman niya na tutulungan niya ito. Bakit hindi siyang una niyang nilapitan? Ang sabi ni Wendy, pagkatapos na nangyari sa kanila, sa kanya pa ba siya lalapit? Ang sabi ni Magnus, pero si Greta kaya niyang lapitan. Ang sabi ni Wendy, yun ang naging pagkakamali niya. Ang sabi ni Magnus, kung sa bagay, kumpara sa kapakanan ng anak, ano pa nga bang tama at mali? Ang sabi ni Wendy, yung hiningi sa kanya ni Greta na kapalit para din naman sa kapakanan ni Liam. Kaya sana huwag na siyang magtanim ng sama ng loob kay Greta. Alam niya kung ano ang kanyang iniisip. Kasalanan yung ginawa sa kanya ni Greta. Pero kasalanan din ang ginawa niya kay Greta noon. Ang sabi ni Magnus na hindi lang siya kundi silang dalawa ang may kasalanan kay Greta. At nakita naman ni Greta ang masinsina na pag-uusap nila Wendy at Magnus. Ipinaalam na niya kaagad kay Magnus ang masamang nangyari kay Liam. Habang si Ice, pinapakalma naman niya si Liam upang tumigil na ang pagdudugo ng kanyang sugat. Anong naging kasalanan nila Magnus at Wendy kay Greta? Yan ang ating abangan sa Roja.